Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Linggo, December 24, 2023. Bispiras na Pasko sa mga Kristiyano. Pero hindi sa mga Muslim o kung ano pa mang mga religion. Bagamat pagdating ng Pasko ay nakikiselebrate na rin sila. Nag-i-enjoy na rin. Kasi masarap talaga yung Pasko. Kahit ako, hindi naman ako talaga Kristiyano na dahil Raelian, ay nakikiselebrate din ako sa Pasko ay dito sa amin, lalo sa pamilya ko, sa buong Aklan. Ako lang yata ang Raelian dito. So, tayo namang mga taga-Raelian, pasunod-sunod tayo sa Agos dahil siyempre overwhelmed tayo. Konti lang tayo pa sa ngayon, pero balang araw, kung sakaling dumami rin tayo, di tayo na rin, hindi na tayo magiging pasunod-sunod na lang. Sa ngayon wala tayong magawa, majority sila sa isang demokrasyang bansa, ang majority lagi ang nasusunod. So, noong araw, from time to time, nagbibisita dito ang mga Elohim o ang Diyos, mag-observe at para tignan ang sitwasyon ng mundo. So, ang unang hari na nagpagawa ng residence o pansamantalang tirahan ng Diyos o ng Creator kapag pumupunta sa mundo ay si King Solomon. Yahweh said, He resides in a cloud. I truly construct a house for you. 1 King, verse 8, chapter 12 to 13. The glory of Yahweh has filled the house of Yahweh. 1 King, chapter 8, verse 11. The cloud filled the house of Yahweh. 1 King, chapter 8, verse 10. I shall reside among the sons of Israel. 1 King, chapter 6, verse 13. So the creators live in a cloud, or rather in a vessel that orbits. Satellite, ang ating, mayroon na rin tayong technology na kung saan doon sa space mayroong mga scientists na nanirahan from time to time. Kung ito explain sa isang primitive na people, kahit noon pa man, kahit hindi primitive, mga 60s siguro o 50s, hindi ito maintindihan. Pero maintindihan na natin dahil meron na nga tumitirang mga scientists doon sa Space Lab pala kung tawagin, Space Lab. So ganyan ang ating Creator. Pagdating sa usaping Earth, doon sila nakatira sa kalangitan, siguro sa Space Laboratory. A man of God sent by Yahweh come from Judah to Bethel. He said, the altar will be split apart. Jeroboam stretched his hand from the altar and said, seize him. But the hand he stretched out shriveled up so he could not pull it back, and the altar split apart. 1 Kings chapter 13 verse 1 to 5. Angel ang tawag nila. Pumunta dito at gusto niyang sirain ang altar. Sabi ni Jeroboam, hulihin siya. Pero yung gustong humuli, pag niya ng kanyang kamay ay nasunog. Kasi meron niyang gadget, atomic disintegration gadget. Yun. Parang nakuryente, ganon. Parang nakuryente sa nasunog. So, with the help of an atomic disintegrator, one of the creator destroyed the altar and burned the hand of the man who did not show respect
for the creators. Yan. Kapag pumupunta ang ating creator dito, pag umaalis na, hindi siya dumadaan sa dati niyang dinadaanan. Para secret. Do not return again by the same way that thou shalt comest. So he went by another way. First King at chapter 13 verse 10. Ayan. Pag pumupunta, pag bumabalik, hindi na doon sa dati niyang dinadaanan. Para medyo misteryoso. Oh. Kung may gustong mag-ambos sa kanya ay hindi katulad nung SAP 44 na pagpunta nila doon sila dumaan, pagbalik nila doon din sila dumaan, o di naambos sila, o di yun yung yung hindi maganda, ang daming namatay sa kanila. Ganon din ang kaisipan ng ating creator kapag pupunta dito. Kasi yun nga pinahuli nga sana ni Jeroboam. Si Jeroboam wari yan In chapter 1 Kings chapter 17 verse 6, there is an example of the radio control of animals through the use of electrodes as you yourselves are beginning. Itong technology nito na sinusubukan na natin dito. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening. So ayan, sa pamamagitan ng mga hayop, nagpapadala ng mga mensahe o kung ano pa man na gustong iparating doon sa mga tao ang creator. Mula noon, hindi na sila bihira na silang pumupunta dito. Hinahayaan na lang nila na pababayaan na lang tayo na mag-improve sa ating sarili. Hindi na ginaguide na kung anong gagawin. Halimbawa, pero ang lahat ng ating mga invention sa kalusugan, katulad ng mga cellphone, ng kung ano-ano pang mga nangyari, mga paggawa ng eroplano, paggawa ng kotse, ay nagawa yan ng ating mga inventor dahil sila ay binigyan ng mensahe ng creator sa pamamagitan ng isang panaginip o sa pamamagitan ng imagination, para mapapanginabangan ng ating sakantauhan dito sa earth. Kung sakaling magunaw na naman ulit ng mundo, itong mga teknolohiya na ito ay mawawala ito. Kasi kung mawasak ang mundo, mawawala. So kung magkaroon na ang earth, hindi naman mawawala. Pero kapag nagkaroon ulit ng another creation, magre-relapse na naman ang situation sa mundo. Mababalik na naman sa wala mo ng kotse, wala mga television, wala lahat, walang kalsada. Mag-iimbento na naman. Magsisimula sa primitibo, magre-relapse. Ganyan. Sa ngayon, hindi na natin nakikita ang ating creator, hindi na nagpapakita, hindi na pumupunta dito. Marahil ay nagta-travel sila sa space, o kung hindi, nandun sila sa kanilang sariling planeta. Pero nag-observe pa rin, at kung kakailanganing tulungan tayo, ay naghumihirang yan sila ng isang tao na ang tawag natin ay sugo o propita o messenger o mensahero. So may bago ng propita ngayon na nagpapaalala o nagtuturo sa atin kung paano na, dahil medyo nag-advance ng ating siyensya at teknolohiya, pinapaalam na natin ang mga nakaraan ay ini-explain namin sa pamagitan ng siyensya at teknolohiya. Ang bagong propita na ngayon ay si Rael, kaya kami Rael yan. Siya ay Frenchman, taga Pransya, pero sa amin siya ang bagong propita na sumunod kay Jesus Christ.
Siya ang propeta sa makabagong panahon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli na naman nating linggo, magpapatuloy tayo ng discussion. For the meantime, enjoy your Christmas.